Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 161 ang Tusong Batang Bansa. Siri Hari Set Teus, kusang kumilos si Jessica, wala nang pakialam sa kanya. Hinawakan ng hari ang kamay ni Dino at iniutos, halika kasama ang banig. Esting, at hindi mo sila pinaglalaruan. Nagsimulang kaladkarin si Dino palayo, ngunit hindi siya makagalaw gaya ng poste, at hindi niya magawa. Budge him, sa isang gulat, tinadyakan ni Jessica ang kanyang paa at nagtanong, anong ginagawa mo? Bakit ayaw mong umalis? Hindi magiging deserter. Pupusta ako sa kanila. Don't worry, kahit manloko sila, hindi nila ako matatalo. Dapat tayong maniwala sa katarungan. Dapat tayong magtiwala na ang Diyosa ng tagumpay ay papabor sa mga matuwid. Napabulala si Dino ng kalokohan na dahilan kung bakit gusto siyang sampilan ni Jessica. Nang matapos, siya humiwalay sa pagkakahawak ni Jessica at humakbang sa tumpok ng mga bato, casual na pumitas. Lumabas 3. Ang mga ito. Pagkatapos magdesisyon ni Dino, hindi napigilan ni Isaac ang mapangiti. Ang batang taga-bayan ay nagkaroon. Pumitas ng 3 bato, na lahat ay sinuri at alam ni Isaac. Walang halaga sa loob. Bahagyang kumunat ang noo ni Isabela. Aling mga bato sa loob ng tumpok ang posibleng nilalaman? Mataas na kalidad na jade, at kung saan ay mahalagang walang halaga, ang impormasyong iyon ay higit sa lahat. Natukoy sa yugto ng pagmimina, at bilang props ng jade gambling, sumailalim sila. Iba't ibang mga pagsubok upang matiyak na walang mga sorpresa. Kaya, alam ni Isabela na ang 3 batong pinili ni Dino ay halos ang pinakamasama. Kicks posible, habang ang 3 pinili ni Isaac ay talagang ang pinakamahusay. Sa 10 milyon, wala siyang maisip na mas mahalagang kombinasyon kaysa sa mayroon si Isaac. Pinili. Kahit na hindi pa naputol ang 6 na bato, tila determinado ang kinalabasan. Ngunit hindi nabigla si Isabela. Para sa kanya, ang pagkawala ni Dino ay maaaring maging isang magandang bagay. Ang paggastos ng 10 bilyon para mag-recruit ng ganoong kakayahan na katulong ay sulit. Hindi maintindihan ni Jessica ang jade gambling at hindi niya moari ang mga kilos ni Dino. Lahat. Ang magagawa niya ay ipagdasal siya. Dino, bakit 3 pinakamura ang pinili mo? Ang iyong 3 bato na magkasama ay nagkakahalaga lamang ng 3 milyon. Nagpaplano ka bang gugulin ang natitirang 7 milyon sa ibang mga bato? Bakit gusto ko ng iba pang mga bato? Kailangan ko lang itong 3, nagkakahalaga ng kabuuang 3 milyon, para talunin si Isaac. Tumingin si Dino kay Isaac at nakangiting sinabi, bilang paggalang sa seniority mo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung ang 3 batong ito ay hindi mas mahalaga kaysa sa mga pinili ko, maaari kang pumili ng isa pa, anuman ang halaga. Sa panahon ng pagpili ng bato, ilang beses na nasulyapan ni Isaac ang bato na nagkakahalaga ng 8.8 bilyon, at napansin ni Dino ang batong iyon. Alam na alam niyang walang nakapasok. Na 8.8 gitling bilyon ang bato. Kung kaya niyang kumbensihin si Isaac si Andrew na bilhin iyon. Bato, hindi siya top-utol sa lahat. Hindi walang muwang si Dino. Dahil gustong makipagsugal ni Andrew sa kanya, si Dino. Nilayo na turuan si Andrew ng malupit na aral. Gusto niyang linawin si Andrew. Nakipagkulitan sa maling tao. Natigilan sa alok ni Dino, si Isaac ay natigilan saglit. Gayunpaman, mabilis niyang naisip ito. Anak ng bansa, napagtanto mong matatalo ka sa akin, kaya sinusubukan mong maglagay ng bitag. Sasabihin ko sa iyo. Ito, hindi ako mahuhulog dito. Hindi maintindihan ni Andrew ang sitwasyon, curious na tinanong si Isaac, ano ang ginagawa ng batang taga-bayan na ito? Ang batang taga-bayan ay tuso. Bigla niyang ginawa ang alok na ito, halos mahulog ako sa kanyang bitag. Bulalas ni Isaac. Kabanata 162 ang hari ng jade na pagsusugal. Nalilito pa rin si Andrew, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong, anong uri ng bitag ang mayroon nito? Country boy na itinakda para sa iyo. Ipinaliwanag ni Isaac na nakita niya ang plano ni Dino at ipinaliwanag, siya nga. Sinusubukan akong akitin na sabihin ang parehong mga salita. Anong ibig mong sabihin?
Sinabi niya lang na maaari akong pumili ng karagdagang bato, ngunit ang tunay niyang layunin ay tuksuhin ako. Na nagsasabi na maaari rin siyang pumili ng isa pang bato. Walang kwenta ang mga pinili ng country boy na iyon, wala sa mga ito ang naglalaman ng anumang jade, kaya sigurado siya mawala. Ngunit kung hindi ko nakita sa pamamagitan ng kanyang panlilinlang, maaaring ako, dahil sa pagiging magalang, pinayagan ko siya. Pumili din ng dagdag na bato, ibig sabihin maaari siyang magdagdag ng isa ng walang limitasyon sa paggastos. Pinili ko ang 3 bato na may pinakamaraming halaga para sa 10 milyon. Kung ang batang taga-bayan ay pumili ng isa pa ng walang limitasyon, gumastos ng higit pa, maaari siyang potensyal. Kumuha ka ng bato na mas mahalaga kaysa sa akin. Pagkatapos ng paliwanag ni Isaac, agad na naunawaan ni Andrew ang nangyayari. Hey! Nagsimula si Andrew sa isang malamig na tawa, pagkatapos ay hinarap si Dino, hindi ko namalayan na ikaw, isang simpleng batang taga-bayan, ay magiging tuso. Ang ganitong mga trick na iyong naisip. Mukhang puno ka talaga ng mga pukona. But still, masyado kang naive. Akala mo ba talaga madaya mo ang hari ng jade gambling? Nakita niya ang iyong masamang plano. Ang nabigong pamamaraan ni Dino ay ikinatuwa ni Brittany, na natural na sinamantala ang pagkakataong maghagis ng suntok. Bea ng bata, hindi ko namalayan na ganito ka pala. Wala ka bang integridad? Ang nasabing mapanlinlang na panlilinlang ito ay isang magandang bagay na nakita ng hari ng jade gambling sa iyong mga plano. Kung nakipagsugal ka sa isang taong kasing linas, sabihin mo, sa akin ngayon, sigurado ako na ibinenta mo ako sa ilang gang. Sinisikap ni Brittany na iparating kay Jessica kung gaano kalihim si Dino at kung paano inosente siya sa sarili niya. Gusto niyang mag-ingat si Jessica at huwag nang magpaloko pa sa batang taga-bayan. Si Dino, na hindi interesado sa walang kabuluhang daldalan, ay nag-udyok, hayaan ang mga tauhan na buksan ang mga batong ito. Ayos. Itinuro ni Isaac ang batong ipinagmamalaki niya at sinabi sa mga tauhan, buksan mo muna ito at ipakita sa batang taga-bayan ang isang espesyal na bagay. Kinuha ng tauhan ang lag-ari at nagsimulang mag-ukit sa bato. Nahati sa kalahati ang isang bato na kasing laki ng itlog ng gansa. Berde. Ang gitna ng bato ay napuno ng berde. Kahit na ang berde ay hindi ganap na dalisay, ang isang jade na ganito ang laki ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. At isaalang-alang na ang bato ay napresyuhan lamang ng 1 milyon. Sa 1 milyon para sa isang jade na nagkakahalaga ng 5 milyon, ang return on investment ay 5 beses. Agad siyang pinuri ng lahat ng nakakita nito. Ang hari ng jade gambling ay tunay na tumutupad sa kanyang pangalan. Mamuhuna ng 1 milyon at tulad niyan, kumita ng 5 milyon pabalik kamangha-manghang. Yung Henry, na nagsasabing siya ang numero 1 appraiser ng Florida. Ngayon parang basura lang siya. Kasama ang King of Jade Gambling sa panig ni Andrew, ang round na ito ay siguradong aalisin ang country boy ng lahat. Akala ko nakakasawa na makita lang ang batang taga-probinsya na gumagapang at tumatahol na parang aso. Pero ngayong malapit na siyang mawala ng 1 bilyon sa isang pagkakataon, gusto kong makita kung paano niya tatanggapin ang lahat. Kabanata 163 Naubos ang swerte. Sa gitna ng daldala ng mga tao, malinaw ang mga tema, purihin si Andres at Yerokon si Dino. Ang bawat tao sa New York ay hinamak si Dino, na nais nilang durugan ang batang taga-bayan na ito. Sa isang pool para sa pagtanggap ng gayong pabor mula sa pinakamataas na kagandahan ng lungsod. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Andrew, na puno ng pagmamataas na parang isang nagwagi sa mga tandang matapos ang unang pagpili ni Isaac ay hugasan ang anumang naunang pagkagalit. Lahat. Manahimik na tayo. Tingnan muna natin kung ano ang mga bato ng batang taga-bayan na ito. Paano kung ang halaga nila ay higit sa 5 milyon? Nang matapos si Andrew, humagalpak sa tawa ang mga tao. Sa sandaling mayroon sila. Ang kanilang mga tawa, nagsimula silang mag-usap sa kanilang mga sarili. Swertihin ang batang taga-bayan noong nakaraan. Hindi ako naniniwalang mananatili ang swerte niya.
Kung ang bato ng batang taga-bayan na ito ay lumalabas na nagkakahalaga ng higit sa 5 milyon, ako mismo ang kakain ng batong iyon. Ang pagkain ng bato ay hindi kawili-wili. Paano kung mag-livestream ka sa paggawa ng handstand habang nagtatapon? Damn! Pwede bang huwag nyo na pag-usapan ang mga kasuklam-suklam na bagay? May lobster at king crab doon para kunin. Hindi mo ba masasabi ang isang bagay na hindi gaanong gana pagpatay? Nang matudukan ang hiyawan, dinala ni Dino ang pinakamahal na bato na pinili niya, na nagkakahalaga ng 2 milyon. Caught this one, bili ni Dino sa staff. Sinulyapan ni Andrew ang tag ng presyo ng bato, na parang nahuhulaan ang intensyon ni Dino. Bansa, alam ko kung anong laro ang nilalaro mo. Kinuha mo ang pinakamahal na bato sa iyong kamay upang ihambing sa pinakamurang bato ni Isaac. Kung ang sa iyo ay nagkakahalaga ng higit pa, sapat na, ngunit kung hindi, sa palagay ko maaari mong tanggapin ngayon din. Paano maiintindihan ng isang batang taga-bayan ang iniisip mo, Andrew? Makukuha lang niya ito pagkatapos niyang mawala lahat ng pera niya. Hindi napigilan ni Brittany na idagdag ang kanyang komento. Walang pag-antala, kinuha ng tauhan ang electric saw sa batong taglay ni Dino. Pinili. Matapos huminto ang hagong, ang 2 milyon na halagang bato ay nahati sa dalawa. Ang loob ay nagsiwalat ng ganap na wala isang walang halagang bato. Nag-aalala si Andrew na baka napakabuti ng kapalaran ni Dino, ngunit nang makita ang naputol na bato, natawa siya. Bansa, parang naubos na ang swerte mo ha. Gumastos ka ng 2 milyon para dito. Bato, at ito ay walang halaga. Tingnan ko nga, wala man lang akong nakitang piraso ng jade na kasing laki ng dulo ng daliri. Sugal yan. Hindi naman ako mananalo every time, diba? Ang pagkawala paminsan-minsan ay ganap na normal. Huwag mag-alala. May 2 pa akong bato. Pinaghahambing namin ang kabuoang halaga. Hanggat ang kabuoang halaga ng jade mula sa aking mga bato ay mas mataas kaysa sa King of Jade Gambling, mananalo ako. Si Dino ay sadyang pumitas ng 3 bato, 2 sa mga ito ay alam niyang walang kwentang bato lamang. Ngunit itinago ng pangatlo ang pinakamagandang kalidad na jade. Sa taktika, gusto niyang isave ang pinakamahusay na piraso para sa huli. Kaya walang nagmamadali. Cool siya nitong nilalaro. Kabanata 164 na sino ang nanalo. Hindi nagtagal, binuksan ang pangalawang bato para sa magkabilang panig. Ang batong pinili ni Isaac ay hindi gaanong halaga, ngunit nagbunga ito ng higit sa doble ng puhunan nito. Ang jade, na binili sa halagang 4 milyon, ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 milyon pagkatapos ng pagtatasa. Kung tungkol sa pangalawang bato ni Dino, muli, walang nakita. Sa isang bato na lang ang natitira para sa bawat isa, ang conclusion ay tila predictable, at Andrew. Ipinagmamalaki tulad ng isang matagumpay na tandang. Bakang bayan, pareho kayong nagbukas ng 2 bato ngayon ni Isaac. Ang kabuuang halaga ng mga bato ni Isaac ay 15 milyon. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Wala silang kwenta. Haha. Walang kwenta. Walang laman ang mga batong pinili mo. Hahaha. Natuwa si Brittany nang makita si Dino na malapit nang mawala. Siya ay lumukso sa pagkakataon na mapang-uyam sa kanya. Bakang bayan, natalo ka. Aminin mo na lang ang pagkatalo kay Andrew at itigil mo na ang pakikibaka. Paano ka, isang basta-basta bumpkin, kailanman umaasa na manalo laban kay Andrew? Ang iyong naunang panalo ay isang pabula lamang, ngunit ngayon ay naubos na ang iyong swerte. Kung pananatilihin mo ito, ang iyong kalalabasan ay hindi kasing simple ng paggapang lang sa lupa at pagtahol na parang aso at pagkawalan ng 1 bilyon. Oh, tama, pagkatapos mawala ng 1 bilyon, paano mo ito babayaran? Hindi mo man lang mabayaran ang utang kung ibinenta mo ang sarili mo. Ang nangyari ay lampas sa inaasahan ni Jessica, na noong una ay naniwala kay Dino. Maaaring manalo. Bahagya siyang nabalisa, ngunit hindi nagtagal ay inayos niya ang sarili at lumapit kay Isabela. Beautiful lady, katulong ko si Dino, at babayaran ko ang bilyong utang niya sa iyo. Gayunpaman, hindi ako makapag-produce ng ganoong halaga sa ngayon. Maaari akong pumirma ng IOU sa iyo at humingi ng kalahating taon. Ipinapangako kong babayaran ko ang bilyon.
na may interes sa rate ng pautang sa bangko. Ang alok ni Jessica ay ikinagulat ng lahat. Si Andrew, na kanina pa natutuwa. Kanina, napuno agad ng selos si Dino. Si Jessica ay handang magbayad. Utang ni Dino, 1 bilyon. Bakit naman? Siya ay isang batang tagabayan. Ano ang ginawa niya para makakuha ng ganoong pabor mula kay Jessica? Hindi pinayagan ni Andrew si Jessica na tulungan si Dino na mangyari ito ay isang bagay. Ganap na hindi katanggap-tanggap sa kanya. Kaya, mabilis siyang pumasok para paalalahanan si Isabela. Magandang ginang, nangako ang batang taga-bayan na babayaran ka ngayong gabi, at sinabi niyang babayaran niya ang 20 bilyon para sa 10 bilyon. Salamat, Andrew, pero huwag kang mag-alala masyado. Hindi pa tapos ang gabi. Maraming oras. Kahit ang pastahan mo kay Dino ay nasa kalahati pa lang hindi pa tapos ang laro. Kung sino ang mananalo sa huli ay hindi pa rin sigurado. Kahit ngayon, naniniwala ka bang mananalo ang batang taga-bayan? Oo. Malumanay na tumanggaw si Isabela, nakangiting lumingon kay Jessica, at kumpiyansang sumagot, si Dino ang mananalo, sigurado. Kahit mahina ang tono ng pananalita niya, kitang-kita ang kumpiyansa niya. Alam ni Jessica na pinupukaw siya ni Isabela. Sa kasalukuyan, si Dino ay pansamantalang nasa likod ng isang makabuluhang margin, na ginawa siyang pangamba. Nilapitan niya si Isabela para tulungan si Dino na maibsan ang napipintong krisis. Kabanata 165 isa sa 10,000 pagkakataon. Sa pagkamangha ng lahat, ipinahayag ni Isabela ang kanyang paniniwala kay Dino. Sa pagtatangkang hindi gaanong desperado, tumugon si Jessica ng may kumpiyansa ng ngiti, si Dino ang aking katulong. Alam na alam ko kung gaano siya kakaya. Natural, alam kung gagawin niya talaga. Manalo. Kung ganoon, bakit ka nakipag-ayos sa akin kung alam mong mananalo si Dino, Jessica? Gusto ko lang magkaroon ng backup plan. Bagamat mayroong 99.99% na posibilidad na manalo si Dino, mayroon pa ring isa sa 10,000 pagkakataon na maaaring hindi siya. Muli, kung sakali. Ang paningin ng dalawang hindi kapani-paniwalang magagandang babae na nag-aaway dahil sa isang kababayan ang lalaki sa harap ng mga nagulat na mga nanunood ay labis na hindi na kayang tiisin pa ni Andrew. Siya si Andrew, ang presidente ng ArmCorp, at kahit kailan ay hindi pa siya nabalisa ng sabay-sabay ng mga nakamamanghang dilag. Bakit kailangang kunin ni Dino ang lahat ng atensyong ito? Hindi kayang panuurin ang pagseselos ng mga babae sa isang bumpkin ng bansa, si Andrew. Sumingit. Ladies, sa tingin niyo pa ba may chance itong batang taga-bayan? Sige, ipakita ko sa iyo kung ano ang katotohanan. Kumaway ang kanyang kamay, inutusan ni Andrew ang mga tauhan, buksan ang kanilang pangatlong bato. Natural, ang huling bato ni Isaac ang unang pinutol. Ang paghiging mula sa lag-ari ay ginawa nito, na nahahati ang bato sa dalawa, na nagpapakita ng berde. Nakikita ng lahat ang berdeng kulay ang huling bato ni Isaac ay isang Imperial Green Jade. Sa kulay lamang ng jade, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 milyon. Nang makita ito, humagalpak ng tawa si Andrew. Itinuro niya ang bato at lumingon kina Jessica at Isabela, nagtanong, ano sa palagay ninyo mga babae? Ang jade mula sa batong ito ay Imperial Green at tinatayang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 milyon sa pamamagitan ng mga appraiser. Ngayon, ang kabuuang halaga ng tatlong bato ni Isaac ay umabot na sa 35 milyon. Pero ano? Tungkol sa batang bayan na ito. Bumili siya ng 3 walang kwentang bato. Iniisip ko, kung nakakita ako ng random na ligaw na aso sa kalye para mamitis ng mga bato, mas mabuti ang pipiliin ng asong iyon. Kaysa sa batang taga-bayan na ito, tama ba? Ha. Natuwa si Andrew sa panunuya kay Dino, ngunit nanatiling tahimik si Dino hanggang sa matapos tumawa si Andrew. Saka lang siya nagsalita. Andrew, naiinip ka lang. Ang pangatlong bato ng hari ng Jade Gambling ay nagbunga ng kahangahangang Imperial Green Jade, ngunit sinong nagsabing wala pang kwenta ang pangatlong bato ko? Bukod pa rito, ang mga pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng mga jade ay maaaring malaki. Kung ang aking bato ay naglalaman ng pinakamahusay na kalidad ng Imperial Green Jade,
ito ay maaaring nagkakahalaga ng 1 bilyon. Nang marinig ito, napabalikwas si Andrew sa matamis na tawa. Matapos hamupa ang kanyang pagtawa, tumingin siya kay Dino, na parang tulala. Ano? Yung bato mo, na 380,000 lang ang presyo, naglalaman ng Imperial Green Jade. Isang bato na may pinakamagandang kalidad na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Napagtanto mo ba na ang Jade Gambling event na ito ay hino-host ng pinakamayamang Florida, si Chris Evans? Bago inilagay para sa pagpili, ang bawat bato dito ay dumaan sa ilang mga round ng pagtatasa. Sa palagay mo ba ay magpepresyo ang The Evans ng isang bato na naglalaman ng pinakamagandang grado na Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 1 bilyon, sa halagang 380,000 lang? Bansa, sa tingin mo ba ang mga tao sa The Evans ay kasing tanga mo? Kung ang mga tao sa The Evans ay hanggal o hindi, paano ko malalaman? Ngunit sa aking bato, tiyak na mayroong isang Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Kabanata 166 na imposible. Nagsalubong ang kilay ni Isabela. Ang lahat ng mga bato dito ay dumaan sa maraming layer ng screening. Kahit na may mga maliliit na pagkakamali sa proseso ng pagtatasa, imposible para sa isang bato na may presyong 380,000 na naglalaman ng isang Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Kung nangyari ang ganoong oversight, ito ay magiging napakalaki pagkakamali. O kaya naman, ito ba ang dahilan kung bakit pumayag si Dino na humiram ng 10 bilyon at magbayad ng 20? Alam ba niya ang tungkol sa Imperial Green na nagkakahalaga ng 1 bilyon sa murang halagang bato? Naisip niya na si Dino ay nakagapos lang, napagtanto niya na niloko siya nito upang maiwasan ang pagkatalo. Si Isabela ay hindi talaga nakakuha ng anumang kalamangan mula sa sitwasyon. Nang makita niya kung gaano kaseryoso ang pagsasalita ni Dino, maging si Jessica ay nagsimulang magkaroon ng bahagyang pagdududa. Seryosong tumingin kay Dino, tinanong niya, ang pangatlong bato ba ay naglalaman ng pinakamahusay na kalidad ng Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 1 bilyon? Tumanggo-tango si Dino na tiniyak siya ng mahinang tumawa, oo. Kalokohan. Agad na sumingit si Brittany na may pang-aalipusta. Ang batang taga-bayan ang pinakamalaking kalokohan. Jessica, huwag kang makinig sa mga kasinungalingan niya. Ang kanyang bato ay 380,000 lamang ang presyo, paano kaya may Imperial Green sa loob nito, lalo pa ang pinakamagandang kalidad? 1 bilyong halaga ng pinakamataas na kalidad na Imperial Green. Imposible. Habang nag-uusap sila, kinuha ng staff ang electric saw at sinimulang gawin ang bato ni Dino. Nagpatuloy ang hagong, at nahati ang bato sa dalawa. Isang nakasisilaw na berdeng ilaw ang sumabog, halos mabulag ang lahat ng naroroon. Imperial Green. Ang pinakamagandang kalidad. Ito ba ay talagang mataas ang grado na Imperial Green? At ito ay malaki. Hindi makapaniwala si Andrew sa kanyang mga mata. Kinuskos niya ang mga ito para sa katiyakan. Ngunit kahit na pagkatapos ng isang pangalawang tingin, ang bato ay kumikinang pa rin ng isang hindi maikakailang berde. Hindi ito maaaring Imperial Green. Ang kulay na ito, dapat ay salamin. Ipinahayag ni Andrew ang kanyang pagdududa. Humingi ng verification, tinanong niya ang appraiser, ito ay salamin, tama ba? Pagkatapos ng masusing pagsusuri, kumpiyansa na sinabi ng appraiser kay Andrew, ito nga ang Imperial Green Jade na may pinakamagandang kalidad. Ang halaga nito ay maaaring umabot ng $1 bilyong. 1 bilyon. Ang pariralang ito, na binigkas ng appraiser, ay hindi nakapagsalita sa lahat sa site. Paano magiging napakaswerte ng batang taga-bayan? Pinili niya talaga ang Imperial Green. At hindi lang anuman, ngunit ang pinakamataas na kalidad na Imperial Green na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ito ay tila masyadong hindi patas. Maaari bang magkaroon ng hindi kapani-paniwalang kapalaran ang gayong taga-bukid na kapwa? Parang hindi makatarungan, hindi patas. Kabanata 166 na imposible. Tumingin si Isabela kay Dino, nakangiti ng matamis, Dino, hindi mo talaga ako binaygo. Nang marinig ang boses ni Isabela ay nainggit si Jessica. Beautiful lady, katulong ko si Dino. Hindi mo kailangang ma-disappoint.
Jessica, alam kong katulong mo si Dino. Pero ang pagiging katulong mo ay hindi mo siya ginagawang lalaki. Anong ibig mong sabihin? May policy ang company namin, sa tagal niyang assistant ko, bawal siyang makipag-date. So, hanggat katulong ko pa si Dino, hindi siya pwedeng makipagrelasyon kahit kanino. Halos nasa bingit na ni Jessica na angkinin si Dino bilang asawa niya. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay mahalagang nag-aangkin kay Dino sa harap ng lahat ng naruroon. Kabanata 167 Nagalit si Andrew. Nang makita ang potensyal para sa isa pang pag-aaway sa pagitan ng dalawang babae, mabilis na pumasok si Dino upang ilipat ang focus. Tumingin siya kay Andrew, na nakangiti, at sinabing, Andrew, gaya ng nabanggit ko noon, papayagan ko si Isaac na pumili ng karagdagang bato ng walang limitasyon sa presyo, at hindi na ako babalik sa aking salita. Anong ibig mong sabihin? Hanggat makakahanap si Isaac ng isang bato sa mga natitira na naglalaman ng jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon, maaari pa rin siyang manalo laban sa akin. Mabilis na umakyat si Isaac, itinuro ang bato na nagkakahalaga ng 8.8 bilyon, at seryosong sinabi kay Andrew. Andrew, ang batong iyon, sigurado ako, ay naglalaman ng pinakamataas na kalidad na Imperial Green, mas mahusay pa kaysa sa natagpuan ng batang taga-bayan. Talagang mahigit 10 bilyon ang halaga nito. Pagdating sa kanyang katinuan, galit na galit si Andrew. Tinuro niya ang ilong ni Isaac at sumigaw, wala kang silbi. Ni hindi mo matatalo ang isang batang taga-bayan, how dare you call yourself the king of jade gambling? Andrew, please calm down, hindi pa ako talo. Magtiwala ka lang sa akin minsan, at kaya kong manalo laban sa kanya. Maniwala ka sa isang beses. Ibig mo bang ilabas ko ang isa pang 8.8 bilyon para sa iyo? Andrew, habang ang batong iyon ay may presyo na 8.8 bilyon, ito ay may potensyal na magbunga ng pinakamahusay na kalidad. Imperial Green. At hindi lamang ang anumang Imperial Green, ngunit ang isa ay nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon. Andrew, kung nag-aatubili kang ilagay ang 8.8 bilyon, ang 10 bilyon na inilagay mo sa joint account ay mawala sa batang bayan na iyon. At kung i-invest mo ang 8.8 bilyong iyon, hindi ka lamang mananalo ng jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon, ngunit makukuha mo rin ang 20 bilyon sa joint account. Kahit na simple ang matematika, at ipinaliwanag ito ni Isaac ng detalyado, alam ni Andrew kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit halata ang kanyang galit. Nagalit kay Isaac ang tinaguriang King of Jade Gambling paano siya matatalo sa isang taga-bansa. Kay Isaac, ang mga aksyon ay nagtulak kay Andrew sa isang sulok. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, pinandilatan ni Andrew si Isaac at nagtanong, sigurado ka ba na sa loob ng bato na may presyong 8.8 bilyon, mayroong pinakamataas na kalidad na Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyon? Sigurado ako. At walang ibang pagpipilian. Ayan na. Ang 8.8 gitling bilyon na presyong batong iyon ay ang tanging pagkakataon natin, ang tanging pag-asa nating maibalik ang mga bagay-bagay. Ang tanging pagkakataon natin. Hey! Isang malamig na pagngisi si Andrew at hindi nasisiyahang sinabi, ang isang batang taga-bayan ay gumagastos lamang ng 380,000 sa isang bato at kinukuha ang isang nangungunang kalidad na Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 1 bilyon mula rito. Ngunit ikaw, na nagsasabing ikaw ang hari ng Jade Gambling, ay kailangang gumastos ng 8.8 bilyon upang pumili ng isang bato na naglalaman ng pinakamataas na kalidad na Imperial Green. At ang batong gusto mo ay ang pinakamataas na presyo sa lahat. Kung gayon bakit hindi ko nalang pinili ang pinakamahal mula sa simula? Ano ang silbi ng pagkakaroon mo, ang tinaguriang King of Jade Gambling, kung wala kang kwenta? Sa harap ng pananalita ni Andrew, hindi makapagbigay ng paliwanag si Isaac. Kailangan lang niyang makinig ng tahimik. Matapos ang paghagupit, nagmamadali siyang ipagtanggol ang sarili, Andrew, nakita mo ang 3 batong pinulot ko, lahat ng iyon ay nagdala sa iyo ng malaking tubo. Dahil lamang sa kanyang swerte kung kaya't ang huling bato ng taong ito sa bansa ay naglalaman ng pinakamagandang Imperial Green. Maswerte siya.
Lubos akong nakatitiyak na sa loob ng 8-8 gitling bilyong presyong bato, mayroong pinakamataas na kalidad na Imperial Green na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Kabanata 168 ang kasakiman ay humahantong sa kamatayan. Medyo hindi makapaniwala si Andrew at muling pinatunayan, sigurado ka ba na ang bato ay naglalaman ng pinakamagandang kalidad ng Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon? Ako ang hari ng Jade Gambling, at hindi ako umaasa sa swerte ang aking kakayahan lamang. Lubos akong nakatitiyak na ang bato ay naglalaman ng pinakamagandang kalidad ng Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Tiwala at determinadong sinabi ni Isaac. At kung ang bato ay walang Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon, ano kung gayon? Nais ni Andrew na talagang ilagay ni Isaac ang isang bagay sa linya sa halip na magbulalas lamang ng mga salita. Itinaas ni Isaac ang kanyang kanang kamay at nangako, ang titulo ng hari ng Jade Gambling ay napanalunan ng kanang kamay na ito. Kung ang 8.8 bilyong presyong bato ay hindi naglalaman ng pinakamagandang kalidad na Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon, puputulan ko ang kamay na ito. Mabuti. Pumayag naman si Andrew. Gayunpaman, nagtakda si Isaac ng kondisyon. Andrew, since I am risking my right hand, hindi sapat na bigyan lang ako ng 1 bilyon pagkatapos manalo. Kung nanalo ka ng 10 bilyon mula sa batang ito ng bansa, gusto ko ng patas na bahagi hindi bababa sa 5 bilyon. Si Isaac ay hindi banal. Nasangkot siya sa Jade Gambling kay Andrew para sa pera. Dahil ngayon ay nakipagsapalaran ng kanyang kamay, tiyak na gusto pa niya. Ang kasakiman ay madalas na humahantong sa kamatayan. Natigilan si Andrew, hindi makapaniwalang nakatingin kay Isaac. Nakikipag-bargain ka ba sa akin? Ipinatay ko ang kanang kamay ko sa taya, Andrew. Sa tingin ko nakagawa ako ng isang malaking sakripisyo, hindi ka ba sumasang-ayon? Ngayong alam ko na ang pinakamagandang kalidad ng Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon ay nasa batong iyon, ikaw man. Kasangkot o hindi ay walang kaugnayan. Siyempre, ayaw ni Andrew na gumastos ng dagdag na 4 na bilyon. Si Andrew, sa katunayan, ang bato ay naglalaman ng pinakamahusay na kalidad ng Imperial Green Jade, ngunit ang jade sa loob ay hindi regular na hugis. Kung pinutol mo ito sa maling direksyon, maaari mong bawasan ang halaga ng 10 bilyong Imperial Green Jade na iyon. Baka umabot pa sa 5 bilyon ang halaga nito. Kung ganoon, hindi mo mababawi ang iyong puhunan na 8.8 bilyon, at hindi ka rin mananalo sa pera sa pagtaya. Huling pag-check ko, 10 bilyong dolyar iyon. Ang dahilan kung bakit naglakas loob akong sabihin na ang bato na may presyong 8.8 bilyon ay naglalaman ng pinakamahusay na kalidad ng Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon ay dahil alam kung paano ito gupitan upang mapanatili ang pinakamataas na halaga ng Imperial Green Jade. Si Isaac ay hindi lamang nagsasalita para marinig ni Andrew. Itinuon niya ang kanyang mga salita sa lahat ng naruroon. Kung hindi nagtiwala sa kanya si Andrew, hindi naisip ni Isaac na tuksuhin ang ibang mayayamang tao na bilhin ang bato. Tungkol naman sa perang mawawala ni Andrew kay Dino, ang batang taga-bayan, wala itong pakialam. Pagkatapos ng lahat, ang mga kita, mula sa kanyang mga nakaraang piniling bato ay malaki, at ang kanyang reputasyon bilang hari ng Jade Gambling ay nanatiling buo. Kabanata 168 ang kasakiman ay humahantong sa kamatayan. Nakaramdam ng pananakot si Andrew, kahit saglit na naghinala na sinadya ni Isaac ang panlilinlang na ito. Isaac, tinatakot mo ba ako? Hinding-hindi ako mangangahas. Hindi ako naglakas loob na banta kay Andrew. Ako ay isang negosyante, at ang tanging layunin ko ay laging makipagnegosyo sa iyo, Andrew. Kung handa kang magbahagi ng 5 bilyong kita sa akin, maaari nating ipagpatuloy ang ating negosyo. Kung tatanggihan mo ang aking panukala, patawarin mo ako sa hindi ko maipagpatuloy ang aming kalakalan. Kung tutuusin, ikaw ang tumaya laban sa batang taga-bayan, at iyong 10 bilyon. Kung matalo ka, ikaw ang matatalo ng lahat, hindi ako, ang hari ng Jade Gambling. Kabanata 169 na pinatugtog si Andrew. Ikaw.
Nagtagisan si Andrew ng kanyang mga ngipin sa galit, nakaramdam ng labis na pagnanasa na punatan si Isaac. Sa wakas ay pinipigilan niya ang kanyang galit, pumayag siya. Mabuti. Bibigyan kita ng 5 bilyon. Andrew, nagbago ang panahon. Kaya, hindi na ito masyadong pinutol ng 5 bilyon. Ang presyo ko ngayon ay 8 bilyon. Isa pa, kahit walang jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon ang bato, hindi ko napuputulan ang kamay ko. Binago muli ni Isaac ang mga tuntunin, tiwala na kontrolado niya si Andrew. Sa ganitong uri ng pagkilos, nakita niyang hindi na kailangang magbayad ng ganoong kataas na personal na presyo. Ang paboritong bagay ni Isaac ay kumita ng pera gamit ang kapital ng ibang tao. Gulat na gulat ay hinarap siya ni Andrew. Ikaw, paanong wala kang integridad? Andrew, nandito lang ako para magnegosyo. Hindi mo obligado na harapin ako. Kung sa tingin mo ay hindi favorable ang deal, wala akong tutol, at makikita ko kung may iba pang handang gawin ang deal na ito. Dahil mahigpit niyang hinawakan ang renda, gusto ni Isaac na igiit ng husto ang kanyang kalamangan. Ikaw. Mukhang hindi pa rin nasisiyahan si Andrew sa mga sinabi ni Isaac. Fine then, since that's the case, nagbago na naman ang terms. Ngayon ang presyo ay 10 bilyon. Kung tutuusin, ako ang mananalo laban sa batang taga-bayan, kaya tama lang na maging akin ang kanyang 10 bilyon. Para kay Andrew, bukod sa ilang 10 milyong kita mula sa 3 batong iyon, makakabili ka rin ng Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon na may 8.8 bilyon. Nakikita ko iyon bilang isang talagang patas na pakikitungo para sa iyo. Kaya, Andrew, gusto mong patuloy na makipag-ayos sa akin. Naikuyom ng mahigpit ni Andrew ang kanyang mga kamao kaya nagumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso. Nakatitig kay Isaac na may galit sa kanyang mga mata at nagngangalit na mga ngipin na maaaring masira, siya ay pumayag sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, fine. Sumasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon. Andrew, prangka ka talaga. Magsimula na tayo, kung gayon. Si Andrew ay nakakuha ng isa pang 8.8 bilyon mula sa mga account ng kumpanya upang bilhin ang bato. Pagkatapos ay bumaling siya kay Isaac, na nagtatanong, nabili ko na ang bato. Ngayon sabihin sa mga tauhan kung paano putulin ito. Kinuha ni Isaac ang isang marker at gumuhit ng linya sa gitna ng bato. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan, gupitan mo ang bato sa linyang iginuhit ko. Hatiin sa dalawa. Ang pagkilos ni Isaac ay ikinagalit ni Andrew, na nagtanong sa kanya, ako ba ang pinaglalaroan mo? Naglalaro sa iyo. Siyempre hindi. Kailan ba kita pinaglaruan? Kahit na hindi mo iginuhit ang linyang iyon, ang mga tauhan ay puputulan pa rin ang bato sa gitna. Andrew, lumalabas ang kawalan mo ng karanasan. Kung hindi ko iginuhit ang linya, ang mga manggagawa ay maaaring pumutol mula sa gitna, o maaaring sila ay pumutol mula sa gilid. Kapag binuksan nila ang mga batong ito, kung saan eksaktong dapat itong putulin ay depende sa mga tagubilin ng mamimili. Kung hindi, ang mga kawani ang magdedesisyon sa kanilang sarili. Ikaw. Alam ni Andrew na siya ay nalampasan at sa sobrang galit ay hindi niya mahanap ang mga salitang sasabihin. Lumingon sa kanya ang mga tauhan at nagtanong, Andrew, dapat ba nating putulin ang bato sa linyang ito? Pagkatapos ng lahat, ang bato ay nagkakahalaga ng 8.8 bilyon. Kung paano ito dapat buksan ay isang bagay na kailangan nilang kumpirmahin sa bumibili. Kung mali nilang hinuhusgahan at masira ang bato habang pinuputol ito, alam ng mga manggagawa na hinding-hindi nila mababayaran ang naturang pagkalugi. Kinawean ni Andrew ang kamay, cut. Putulin lang sa linya. Sa kumpirmasyon mula kay Andrew, pinitik ng manggagawa ang switch, at ang electric saw ay tumunog sa buhay minsan. Higit pa. Kabanata 170 Andrew Goes Phase. Ang Warbon ay sumunod sa pagkawala ng linya na minarkahan at pinutol ang at-alien presyo ng bato sa kalahati. Isang pahiwatig ng green light ang lumitaw ngunit sa digmaan ngunit isang kubo ang bato na dumura bilang dalawa ay naglalaman ng jade na may berdeng kulay ngunit gate, na nagbibigay ng mohay na anyo. Intersparent sa puti at kulay abo.
Inaasahan ng lahat na masaksihan ang pagkuha ng pangalawang piraso ng Imperial Green, ngunit walang inaasahan. Para makakita na lang ng mababang kalidad na pinaghalong piraso ng jade. Hindi kinailangan ng isang dalubhasa upang malaman na ang gayong pinaghalong jade ay hindi nagkakahalaga ng maraming pera. Itinuro ang nakabukas na bato, humarap si Dino kay Andrew na may malaking ngiti at sinabing, "Andrew, natalo ka. Ito 8.8 bilyong presyong bato ay hindi naglalaman ng Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Tinatansya ko, sa karamihan, ang mga ito. Ang mga piraso ng jade ay nagkakahalaga ng 10 milyon sa kabuuan. Kaya, nawala ka." Nagulat si Andrew. Nakatitig kay Isaac na may nag-aapoy na galit, itinanong niya, "Ano ang nangyayari? Nasaan ang pinakamataas na kalidad na imperial na green jade na ipinangako mo?" Hindi pwede ito. Hindi makapaniwala si Isaac, kahit na nasa harapan niya mismo ang realidad. Nagkamali na naman ba siya? Walang Imperial Green Jade sa 8.8 bilyong presyong batong ito. Nagulat din si Isabela. Bago ang eksibisyon, ilang mga appraiser ang nagsuri na mayroong mataas posibilidad na ang batong ito ay naglalaman ng Imperial Green Jade, na nagkakahalaga sa pagitan ng 8 at 12 bilyon. Pagkatapos, binili ito ni Andrew, medyo nag-aalala siya para kay Dino. Sa pag-iisip sa mga nangyari, natigilan si Isabela. Malamang alam na ni Dino na ang 8.8 bilyong presyo na bato ay naglalaman ng walang halaga. Kaya ba niya hinikayat si Andrew sa kanyang bitag? Tinulungan na naman ba niya ito, na nagbigay daan sa kanya na kumita ng kayamanan? Pagkatapos ng lahat, kung ang bato ay nanatiling hindi na ibenta, inutusan sana ito ng ama ni Isabela na putulin ito, alam na binili nila ito sa halagang 5 bilyon. Kung binuksan, nahaharap sila sa 5 bilyong pagkawala. Napagtanto ni Isabela kung gaano siya kalapit sa pagkawala ng 5 bilyon. Palibhasa'y nawala ng mahigit 10 bilyon sa isang gabi, si Andrew ay wala sa sarili. Ginamit niya ang mga pondo ng kumpanya, ang perang inilaan para sa mga supplier, at ngayon ay wala na ang lahat. Ano ang gagawin niya? Kung nalaman ito ng kanyang ama, pakiramdam ni Andrew ay maaaring siya ay patayin. Nakatitig kay Dino, si Andrew ay umungol na may mga ngiping nagngangalit, "Bakang bansa, huwag kang mahiya. Babawiin ko ang utang mo sa akin ngayong gabi, nang may interes, at higit pa." Dahil doon ay dahan-daang umalis si Andrew. "Andrew, hindi ka na ba naglalaro?" Tinawag siya ni Dino, ngunit hindi sumasagot si Andrew. "Fair na. Ho," sinimulan ni Dino na kausapin si Jessie, ngunit napalitan ito ng formal na tono nang titigan siya ng masama ni Jessica. "Boss, sandali." Pinigilan ni Isabela si Dino at tinanong, "Hindi mo ba kinukuha ang 10 bilyong na panalunan mo? Noong hiniram ko ang pera, nilinaw ko, iyon ang iyong interes. Kaya ang 10 bilyon ay sa iyo, maganda. Ako ay isang tao ng aking salita." Patuloy ni Isabela na nakangiti kay Dino, 10 bilyon yan. "Sigurado ka bang gusto mong bigyan ako ng ganoon kalaking pera? Hindi ba kailangan mong kumonsulta sa opinyon ni Jessica?"